Kanero, kailangan yan. Hallelujah! Magandang hapon po sa lahat ng mga namimili sa Divisoria para mamayang Noche Buena, December 25, Pasko po. Ang lahat po ng halos ng tao sa buong mundo ay nagdiriwang ng Kapaskuhan na walang ibang pinagdiriwang kaya may Pasko dahil kay Jesus. Kaya nakakalungkot ang mga tao ay abala sa mga paghahanda sa Christmas party, hindi abala kay Jesus. Dapat abala ka kung sino ang may birthday. Dapat abala ka kung sino ang nagpadala sa ating Panginoong Jesus. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang Christmas, God has given interconnection. Ibig sabihin na interconnection para magkapare-pareho tayo, magkaroon ng connection sa bawat isa. Ang Christmas ay dinala ng Panginoon upang magkaroon tayo ng connection sa ating Diyos na nasa langit. Sapagkat itong connection na to ay binura ni Satanas nung matukso si Eva. Nung matukso si Eva na wala ang connection ng tao sa Diyos. Lahat ng authority, dominion ng tao ay inagaw ni Satanas sa tao na binigay ng Panginoon. Pero dahil sa Christmas na muling binawi ng Diyos ang ninakaw ni Satanas na connection sa tao. Ito ang kahalagahan ng Christmas para magkaroon tayo muli ng connection ng pakikipag-usap sa Diyos. Kundi dahil sa Christmas kay Jesus na isinilang sa sabsaban ay wala ang Pasko, wala ka rito. Kung hindi dahil sa Christmas, sa Pasko, ang lahat ng tao ay inaalipin ni Satanas. Ang lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan. Subalit, dahil kinuha muli, binawi muli ng Diyos ang ninakaw ni Satanas na kapangyarihan, ibinigay ito ng Diyos sa tao mula kay Eva Tadalan. Sabi niya, ang lahat ng bagay ito ay pag-aari mo. Binigay ng Diyos lahat. Mga hayop, lahat. Yung authority, dominion sa mundong ito. Kaya lang nung natukso, si Eva ay nakuha ni Satanas ang authority, dominion sa tao na ibinigay ng Diyos. Subalit, salamat na lang may sinabi ang Diyos. Sabi niya, ikaw tao, sabi niya, ang aatak sa ulo ni Satanas. Salamat sinabi ng Diyos yun. Ang tawag dito ay evangelical mission. O mga kapatid, dudurugin mo tao. Sabi niya, tutuklawin, ang ikaw babae, tutuklawin ng ahas ang iyong bukong-bukong. Subalit sabi niya, ang anak mo ang dudurog sa ulo ni Satanas. Salamat na lang sinabi niya yun. Kaya nung pinanganak si Jesus, muling dinurog ang ulo ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagbubo ng dugo. Galit na galit si Satanas. Nung lumitaw ang tagapagligtas. Alam ni Satanas may tagapagligtas. Dahil pinarato mo sa Genesis. Sabi niya, ang anak ng tao, ikaw anak mo, ang dudurog sa ulo ni Satanas. Alam niya ni Satanas, inabangan niya to, inabangan. Matagal niyang inabangan to. Akala niya nung panahon ni Moises, 2 beses sa history ng Israel pinagpapatay ang mga sanggol. Akala ni Satanas, si Moises na ang darating na dudurog ng kanyang ulo. Kaya ang ginawa ni Satanas, pinagpapatay niya lahat ng mga sanggol nung panahon ng mga Hudyo na alipin ng Ehipso. Pero hindi pa pala yun. Yung pala ang nanay ni Moises. Tumagal po ng 2,000 taon pa. After 2,000 years, pinanganak si Jesus. Hindi alam ni Satanas, si Jesus ang dudurog ng kanyang ulo. Hindi alam ni Satanas to. Sapagkat ang plano ng tao, ang plano ng Diyos, hindi nalalaman ni Satanas. Wala siyang alam. Kaya galit na galit si Satanas. Pag nangangaral si Jesus, nagpapagaling, nagpapalaya. Katulad dito, nagpapagaling, nagpapalaya siya. Ang ginawa na si Satanas, pinatay niya si Jesus.
Binabala yung pagkakamali niya nung pinatay niya si Jesus. Nung pinatay ni Satanas si Jesus. Nung dumaloy ang banal na dugo, ang kabanal-banal ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yun ang naging katapusan ni Satanas. Inagaw ng banal, kabanal-banal ng dugo ng Panginoong Jesus ang ninakaw ni Satanas na dominion authority. Kaya doon nagkaroon ng kaligtasan ng tao. Ibinalik ng Panginoon ang dominion authority sa atin. Ang sabi niya, higit pa rito ang gagawin niyo sa akin. Sapagkat si Pedro, ang lahat ng madaanan niya ay gumagaling. Pero matindi ang sinabi ng Panginoon Isus, higit pa rito ang gagawin niyo sa akin. Magpapalaya kayo, magpapagaling kayo. Kami, marami na kami pinagaling. Yung mga tao, hinihipo lang namin yung mga may sakit, gumagaling na. Naalala ko noon, nung nasa Cavite kami, Bulacan, ang dami na naming mga inaalihan ng masasamang espiritu. Pag hinihipo namin, nag-i-slain, naninigas. No? Lalo yung mga taong may karga. Yung mga tao na alipin na Satanas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi sa unang Timoteo 2, 1 and 4, sabi niya, ipangaray, panalangin nyo ang lahat ng tao, pati mga pinuno. At ibig kong maligtas ang tao. Ibig pala ng Diyos na maligtas ang tao. Kaya ginagawa namin to. Sabi niya, paano kayo magkakaroon ng pananampalataya kung walang nangangaral? Sapagkat sa pananampalataya naman maliligtas ang tao. Sabi niya, kung paano kayo makakaroon ng pananampalataya kung walang nangangaral? At paano kayo mangangaral kung walang ipinapadala? Ito, pinadala kami rito. Ipinadala ng Diyos ang lahat ng mga apostol, prophets, evangelist, pastor, and teacher to spread, to disseminate the gospel. Ibinigay ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya ay sa fivefold. Hindi binigay ito sa religion, sa denomination. Ibinigay ito sa fivefold ministry sa Ephesians 4:11 to 13. And He gives some apostle, prophets, evangelists, and teacher to the unity of the faith, para sa pagkakaisa ng mananampalataya. Dito binigay. No? Kaya mga kaibigan, ito ang office namin. Ang office namin to spread, to disseminate, to preach, to speak the gospel of our Lord Jesus Christ. Simultaneously, may nangangaral sa Amerika, may nangangaral sa Pakistan, lalo ngayon ang lakas-lakas ng gospel sa Pakistan, sa China. Simultaneously dito, sabay-sabay ito. Ngayon, umaga sa Amerika, sa Saudi, nag-Saudi ako, tagal ko sa Saudi. Nangangaral din kami ron. Kahit inuhuli kami. Pero ngayon, salamat, kumilos ang Panginoon. Legal na mga Kristiyano sa Saudi Arabia. Simultaneously, ibig sabihin ng simultaneously, sabay-sabay na ipinangangaral ang salita ng Diyos, sapagkat ibig ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Magkakaroon ka ng pananampalataya sa pamagitan ng pangangaral. Hindi, ang Panginoon Jesucristo, ang 12 apostol, hindi Katoliko! Hindi Katoliko! Ang Panginoon Jesus, ang 12 apostol, hindi Baptist, hindi Pentecostal, hindi Evangelical, hindi INC, hindi dating daan. Walang reliyon si Jesus. Kung reliyon lang itatatag niya, dapat niya na. Hindi niya na sinansala ang reliyon ng mga Hudyo. Hudyo naging reliyon sa mga Hudyo. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang reliyon. Nabulag tayo ng mundong ito ng kinakita nating reliyon. Mapapahamak ka pag sa reliyon ka bumasa sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang 12 apostol, si Jesus, hindi Katoliko, hindi Baptist, hindi Pentecost, hindi Evangelical, hindi dating daan, hindi INC. Walang reliyon si Jesus. At si Jesus, ang 12 apostol, si Jesus 2 beses lang pumasok sa simbahan. Hindi pumasok sa simbahan ng Panginoon sa 2 beses lang pumasok sa simbahan. Kung pag lagi ka nagsisimba, that's not guarantee that you are saved. Marami nagsisimba, mga sinungaling, kismosa. Kaya nga kinanta ni Siakol yung banal na aso, santong kabayo, natatawa ako. Kinanta ni Siakol yun sa mga traditional Christian. Yung traditional Christian, simba rito sa St. Joseph, sinda dito Merkules, Biyernes, dito lang sisimba. Traditional Christian niya, mga kaibigan. Ito yung carnal Christian, yung carnal Christian.
Nagsisimba, nananalangin, pero nanganganon niya, nagnanakaw, nakikiapid. Chismosa, naninira ng kapwa. That is ang carnal Christian. Sino yung genuine Christian? Yung genuine Christian, 180 degree. Dinalikuran ng kasalanan katulad namin. Pinago kami. Ako, ang lakas ko minum dati. Babaero, bilangin mo yung daliri ko sa kamay, sa paa. Lagpas-lagpas yan ang babae ko, sawal-sawa ako sa babae. Ang dami kong babae. Sobra-sobra sa alak. Salamat na lang, may nangaral sa akin na si Jesus. Yung timog, yung mga beer house dyan. Lahat ng beer house dyan, pinapasok namin pag bagong sahod kami. Kung hindi ako nakakilala kay Jesus, baka patay na ako, impyerno na ako. Dahil mga kasabay ko, mangingilo, mga nangamatay, mga inatake. Siyempre, subalit, salamat na lang. May nangaral sa akin, may nakarinig ako ng salita ng Diyos, katulad ng ganito. Ikaw, driver, ikaw, bibili ng mga pagkain, ng mga, intindihin mo sa Jesus. Puro ka, abala ka sa mga Christmas party, abala ka sa pagregalo. Regalo mo sa Jesus ang buhay mo. Hindi porket mayaman ka, marami kang pera, hindi yan ang garantiya para makapasok ka sa langit. Kahit marami kang handa, kahit bilhin mo buong totoban, buong 168, pag wala si Kristo sa'yo, wala kang halaga. Ang pinakamalaga sa buhay, sa paningin ng Diyos, ang manampalataya kay Kristo. Kaya nangangaral kami rito para gusto namin ipahayag, gusto ng tayo ng Diyos, makakilala, makatanggap kay Kristo bilang hari niya, tagabigas manlulubos. Yung sinabi rito kanina ng tagapag ng mga ngaral, yung kanina ang katatapos, sabi niya, iba yung kilala si Kristo, iba yung may relasyon. Lahat ng tao, pati bata, kilala si Kristo. Lahat, pati Muslim, Buddhist, kilala si Kristo. Ang tanong, may relasyon ka ba sa Kanya? Parang ganito, kilala natin yung presidente, si Marcos. Ang tanong, may relasyon ba tayo sa Kanya? Wala tayong relasyon. Presidente lang natin siya. Pero yung mga anak niya, direct na may relasyon. Ganito ang may pananampalataya kay Kristo, magkakaroon ka ng relasyon. Magkakaroon ka ng connection. This is a Christmas. Connectivity. Kinokonek tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus sa Christmas. Huwag natin hayaan to na mawalang bahala. Christianity, Christmas, is connectivity, connect. Magkakaroon tayo ng connection, interconnection. Ibig sabihin na interconnection, pare-parehas tayo, mutual, na nanampalataya sa isang Diyos. Tatlong persona sa isang Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, manampalataya tayo. Pagdating mo sa bahay, manalangin ka, isuko mo. Hindi ka pwedeng maligtas pag hindi mo sinuko ang buhay mo, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus. Kahit kailan hindi ka maliligtas. Sinabi na yan. Sinabi yan sa Roma 10:9. Nasabi niya, kung ipapahayag, kailan i-announce mo. I-confess mo na si Kristo ay Diyos. Kung ipapahayag na yung mga labi na si Kristo ay Diyos, maliligtas ka. Sa John 10:9, dalawa yan, parehas, Roma 10, isa John 10:9. Sabi ng Panginoon Jesus, ako ang kaligtasan. Ang pumapasok sa akin ay maliligtas. Wala ibang kaligtasan kundi si Jesus lamang. Kaya nakakaawa ang mga tao. Nakakaawa ang mga tao na nanampalataya sa relihiyon na kinagistan natin. Hindi ka makakaliligtas. Hindi ka tayo. Kasi ang pinako sa krus, si Jesus hindi yung relihiyon natin. Hindi yung Baptist, hindi yung Catholic, hindi Evangelical, hindi yung Pentecostal, hindi Oneness, hindi INC, hindi MCG, hindi yan ang pinako sa krus. Ang pinako sa krus ay si Jesus. Ang tumubos sa iyo ay si Jesus. Subalit nakakalungkot, maraming hindi naniniwala. Kahit hindi ka manampalataya, kahit hindi ka maniwala sa pinangangaral namin, si Jesus ay Diyos pa rin, hindi magbabago yan. Kahit hindi ka maniwala, manampalataya sa amin, maniwala sa amin, pastor pa rin kami. Sa iyo ang may mawawala. Nawawalan kayo. Kahit hindi kayo manampalataya, magbasa ng Biblia, Diyos pa rin siya. Hindi magbabago yan. Kayo, tayo ang nawawalan. Dahil ini-offer na ng Diyos ang kaligtasan para sa tao. Libre ito. Hindi kami nangihingi rito. Hindi katulad ng ibang nangangaral, nangihingi. Wala kaming hinihingi rito. Kami pa nagbibigay sa inyo.
nang makalaya kayo sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, patuloy kayong manampalataya. Mamaya manalangin kayo bawat Pasko. Nakakalungkot, pasikapin nyo naman si Jesus sa handaan nyo. Nakakalungkot, ang sa loob ng tahanan, yung by birthday wala ron. Nagkakasayangan sila, exchange gift, may mga beer, may mga alak. Wala si Jesus. Saan nga nakakita? Yung celebrate, yung sineselebrate natin, wala dun sa gitna ng hapagkainan natin. Mamaya, ito yung mga essences of Christmas. Forgiveness, patawarin mo yung mga nagkasala sa'yo. Kindness, goodness, bigyan mo, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, magbigay ka ng regalo. And the last is love, pag-ibig. Ibigin mo lahat. Sa pati kaaway mo, sabi ng Diyos, ibigin mo ang kaaway mo. Pati mga umuusig sa inyo, ibigin nyo. Yan talaga genuine Christian ka. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung sino ka man, abogado ka, inhinyero ka, teacher ka, pulis ka, congressman ka, hindi garantiya na makakapasok ka sa langit. Ang garantiya na makakapasok sa langit, yun lamang na nanampalataya kay Jesus. Sapagkat sa Acts 4:12, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalan lamang ni Jesus ang sukat ay kaligtas ng tao. Walang maniligtas walang pwedeng makapagligtas sa buhay natin kundi si Jesus. Kaya mga kaibigan, ito ang team namin. We encourage to all of you guys to believe Lord Jesus Christ alone as your Savior, Lord and God. Manampalataya mo ngayon. Dahil hindi natin alam bukas. Bukas, baka marami ng graduate. May isa akong kaibigan, paalis papunta sa Saudi. Uminom. Kinabukasan, hindi natuloy, namatay. Hindi natin alam ang bukas. Baka bukas, graduate ka na. Baka ito na huling pakikinig mo. Manampalataya ka na kay Jesus. May kilala ako, lakas-lakas. Nabalitaan ko, inatake. Walang sakit yun ha. Pero kung siya, inatake siya. Di natin alam ang bukas, sabay hawak ng buhay ang Diyos. Kaya ngayon pa lamang, tanggapin mo na si Jesus bilang hari. Diyos, tagapagligtas mo, manunumbos mo. Kahit mag-isa ka lang manalangin. Hindi, madali lang ang kaligtasan. Madali, binigay ng Diyos to, libre, madali lang. I-announce mo lang, i-confess mo lang, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan. Kung saan mo binubuksan ko ang puso, tinatanggap kita bilang hari. Diyos, tagapagligtas, manunumbos. Ligtas ka na nun. Yung iba, pinahihirapan. May kailangan mag-type, yung INC. Kailangan, pumunta ka, linggo-linggo. May mga pag-aaral pa yan, mag-aaral ka. Hindi ganun yun. Yung dalawa nakapako nga eh. Buong buhay na, magnanakaw. Hindi mo ito ng discipleship. Hindi mo ito ng seminar. Hindi nag-type, hindi nag-offering. Hindi nagsisimba. Walang ginawa yung magnanakaw na yun. Isa lang sinabi niya, Jesus. Una sabi ng isang magnanakaw, kung talagang yaw Diyos, iligtas mo kami. Ang sabi ng nasa kanan, nilagyan ng pangalan ng Katoliko to, si Estau daw, si Dimas. Walang pangalan yun, ang nakalagay doon, 2 kriminal. Walang pangalan yun, 2 kriminal. Sa kanan at sa kaliwa. Ang sabi ng nasa kaliwa, talaga ikaw Diyos, iligtas mo kami rito. Pero ang sabi ng nasa kanan, huwag kang magsalita ng ganyan, dahil tayo ang makasalanan. Hindi siya karapat-dapat na may pako tayo. Karapat-dapat na may makasalanan tayo. Ito binanggit lang, pangalan lang ni Jesus. Sabi niya, Jesus, hindi niya tawag ng Panginoon eh. Sabi niya, Jesus, ipagsama mo ko sa paraiso. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Today, you will be with me in paradise. Kaya hindi pagsasama kita sa paraiso. Naligtas yun. Sa pananampalataya kayo na kay Jesus na kayo naligtas. Hindi nagsisimba to. Hindi nag-discipleship. Hindi umatay ng mga trainings. Hindi nagtatouch, hindi nag-offering. Walang midweek service, hindi umatay ng midweek service to. Pero naligtas. Eh ngayon, pinahihirapan yung mga Kristiyano, ating ka rito, ating ka roon, seminar ka rito, seminar ka roon. Wala. Ang kaligtas, si Satanas ka, naniwala na si Kristo ay Diyos. Ikaw pa,
Ito pang 1940 na to. Hindi na niniwala na si Kristo ay Diyos itong INC. Ano sabi ni Satanas? Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong magpatihulog ka. Dahil ayon sa Biblia, sabi ni Satanas, ay sasaluhin ka ng anghel. Even si Satanas memorize the Bible from the Genesis to Revelation. Si Satanas, kabisado Biblia. Even you are memorize the Bible chapter by chapter, Genesis from the Revelation, does not guarantee that you are saved. Hindi garanti yan kahit kabisado mo ang Biblia. Si Satanas, kabisado Biblia. Di ba tumigil? Sabi niya, kung talaga ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sa kung talaga ikaw ang anak ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, Satanas, lumayo ka. Lumayo si Satanas. Yung uli-uli, sabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, ang tinitira ni Satanas dito yung the deity of Lord Jesus Christ o pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, bibigay ko sa iyo ang sanlibutang ito. Sambahin mo lang ako, ang sabi ni Satanas. Yung sanlibutan na yun, ito yung mga kalayawan, yung mga pagnanasa, pakikiapid, yun yung kalayo sa libutan na yun. Ito sabi ng Diyos, ni Jesus, sabi niya, Satanas, isa lamang ang sasambahin mo, ang Panginoon mo at Diyos. Naniwala si Satanas eh. Ulitin ko ha, si Satanas naniwala na si Kristo ay Diyos. Sabi niya, Satanas, isa lamang ang sasambahin mo, ang Panginoon mo at Diyos. Lumayo si Satanas eh. Kaya mga kaibigan, maniwala ka na si Kristo ay Diyos, tagapagligtas, manunubos, anak ng Diyos, magpapala sa iyo. Huwag mong patuloy na i-deny, i-reject ang gospel. Ang gospel ay si Lord Jesus Christ na iniligtas sa mga Hudyo, maging mga Hintil, maging kami, para maranasan mo biyaya, pagpapala, katagumpayan. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos, tagapagligtas, manunubos, at nagtatagumpay ka. Kung puro sablay ka na, ang dami mong ginagawa, puro kasablay, puro problema ang dumarating sa'yo. Akala mo nalulunod ka na sa problema, isa lang ang magliligtas sa'yo, si Jesus. Ganyan si Jesus, lumapit ka, hindi ka niya itatakwil. Pag lumapit ka sa Jesus, hindi ka itatakwil. Hinahabol ka ba ni Jesus? Ito, hinahabol ka ni Jesus sa mamamagitan ng pag-ayag namin ng salita. Nakakalugod ang Panginoong Jesus. Ikaw na may kasalanan, habulin ka pa niya. Sa nakalagay yun, sa Isaiah 1:18, ang sabi niya, halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man ikaw karumi ka kasalanan, gagawin kitang busilak sa kapitan. Biro mo yung mga makasalanan, hinahabol ng Panginoong Jesus. Lumapit ka kahit anong klaseng kasalanan, lumapit ka kay Jesus. Hindi ka niya itataboy. Yayakapin ka pa niya. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal tayo ni Jesus. Kaya niya nga binigay ang buhay niya. Ganyang katindi ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Kaya mga kaibigan, ang pinamamahagi namin dito ng salita, hindi yung sarili namin. Wala kami pinamamahagi dito ng sarili namin. Ang pinamamahagi namin dito ay si Jesus. Hindi namin tinataas yung mga simbahan namin. Walang kwenta yung mga simbahan na yan. Kinukontrol lang kami. Ang itinataas, ang genuine evangelist. Ang genuine evangelist, walang ibang itinataas, kundi si Jesus. Hindi kami hindi mga sarili namin. Ito ang genuine na evangelist. Wala kami tinataas dito ng mga denominasyon, relihiyon. Ang itinataas lang namin, Jesus Christ alone. Na Diyos, tagapagligtas, Panginoon. Kaya kang iligtas ng Diyos kahit anong klaseng kasalanan yan. Lumapit ka lang sa Diyos. Yayakapin ka pa niya, naghihintay ang Diyos, si Jesus sa'yo. Kung lumapit ka lang.
Salamat po mga kaibigan na busy sa pamimili. Hanggang mamaya ito, dahil mamaya Noche Buena na. Nawa, pagpasok ng 2026, may relasyon ka na kay Jesus. Huwag mong hayaan pumasok ang unang-unang segundo ng 2026 na nadaya ka ng diablo, hindi mo tinanggap si Jesus. Huwag mong hayaan unang-unang segundo na wala kang relasyon kay Jesus. Manalangin ka ngayong Christmas, bago magpalit ang taon, siguraduhin mo na may relasyon ka na kay Jesus sa pamamagitan ng pagsuko sa buong buhay mo kay Jesus. Isuko mo ang buhay mo ngayong 2026 upang malaya na makakilos ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi malayang makakakilos ang banal na Espiritu Santo sa tao kapag hindi niya tinanggap si Jesus. Ang unang, the first step to perform the Holy Spirit in a person is to receive, accept Lord Jesus Christ as your Savior, Redeemer, and God. Never ever nakikilos ang banal na Espiritu Santo sa isang tao kapag hindi niya tinanggap si Jesus. This is the first step. Tanggapin mo si Jesus bilang Hari, Diyos na kapagligtas, mananakop para sa 2026, malayang makakapag-perform ang Holy Spirit sa iyo. Yan po ang isang requirement. Ang tanggapin mo si Jesus para malayang makakilos ang banal na Espiritu Santo sa iyo at sa pamilya mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, akit ako at ipapadala ko sa inyo ang mga aliw. Sabi niya, kung hindi ako aakyat, hindi darating ang mga aliw ang banal na Espiritu Santo. Kaya nung namatay si Jesus, umakyat sa langit, nakalagay sa Hebreo 12, siya nakaluklok sa kanan ng Diyos amang nasa langit ngayon. Ang banal na Espiritu Santo ay pumunta, dumaloy, sumama, pumunta rito sa mundo upang ikaw ay paghimalaan. Hindi pa nakakaporma si Satanas. Hindi pa makapulblas si Satanas ngayon. Pag nawala ang Holy Spirit, kasama kami, irarapture lang kami, kawawa yung maiiwan dito. Then ang nag-i-hindrance, ang pumipigil kay Satanas para makapag-pulblas siya, ang Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay bumalik na, kasama ng mga mananampalataya, kawawa yung maiiwan dito. Wala nang hadlang kay Satanas. Patay dito, patay din, puro patayan ang mangyayari. Sa ngayon, hindi ba nagpupulblas si Satanas? Why? Because the Holy Spirit, hinahadlangan pa siya. Pag dumating, pag umalis na ang Holy Spirit, kasama, dinagit na kami. Dinagit, ibig sabihin rapture, walang rapture, pero mayroong pagdagit, dinagit na kami ng mananampalataya. Pagkawawa ang maiiwan dito, wala nang pipigil kay Satanas, full blast na siya, gagawin niya ang lahat ng kasamaan sa tao. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, importante, this is the very important, urgent, to accept Lord Jesus Christ as your Savior, Redeemer, and God. Salamat! Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo na nasa langit, na sumasa aming mga lingkod niya, mga anak niya, mananampalataya, mga lingkod niya, mga anak niya sa mundo ito. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen.